Good morning po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating panibagong update rito po sa PNR NSCR South mga kabayan. Dito po tayo magsisimula sa may Santa Rosa City, Laguna. At yung kaharap natin, yan na po yung pangalawang launching gantry dito sa may Santa Rosa, Laguna mga kabayan. At yan naman po yung sa Kabuyaw, kulay blue at kulay dilaw. At ang Laguna, kulay pula at kulay orange. So, ang end sa ating update mga bayan hanggang doon sa mismong Banlik Depot. Ang Banlik Depot mga kabayan ay may sukat na 24.5 hectares na located po ito sa Banlik, Calamba, Laguna. Sakop po ito sa package S-07 mga bayan. Ito po yung mismong repair facility doon sa mismong Banlig gagawin. So ipakita natin mamaya mga kabayan. Tandaan po natin, ito pong Banlig Depot ay may sukat na 24.5 hectares mga kabayan. At ang total cost ay nasa 16 billion pesos is 07 package yan mga bayan. So ang kontraktor nito mula roon sa Paranaque hanggang Calamba, ayan po yung Hyundai Donga na kung saan ay talagang napaka high-tech naman ang gamit at talagang high quality. Talaga na mga gawa nila mga kabayan. So makikinabang pala nito mga bayan ay nasa 800,000 passengers daily mula rito sa mismong south sa may Laguna at doon sa norte from Clark, Pampanga. At napaka best na po ang biyahe natin dahil ikukunik na rin po ito sa may Terminal 3 at sa may Taguig FTI at doon sa mismong New Clark International Airport. Napakalaking good news ng mga bayan. So, masisilayan pa natin rito yung mismong launching gantry na kulay pula dito po sa mismong Santa Rosa City, Laguna mga kabayan. At masisilayan po natin rito yung mismong station na itatayo rito sa kalagitnaan ng SM Santa Rosa at Santa Rosa Sports Complex. At yung bundok na nasa malayo, ayan na po yung Mount Makiling mga kabayan. Napakaganda tingnan So bago ang lahat, paki-like, paki-share, follow at subscribe na po sa ating YouTube channel, Porkay Studio. Hindi man sikat, pero nag-aabot ng balitang tapat. So enjoy lang po sa panonood mga bayan. Ayan na po yung pinakaunang launching gantry dito po sa Santa Rosa City, Laguna mga bayan. Napakabilis yung latag nila. Itong kulay pula ngayon mga bayan, medyo nahinto na. Almost isang buwan na po dahil sa likuran natin, yan na po yung station dito sa may Santa Rosa. Ang bilis ng paglatag nila. So sa lubong po ito mga bayan yung kulay orange na launching gantry papunta rin po rito. So posible sa next update natin ay mag-start na po yung paglatag ng girder, segmental box girder mula roon sa may Robinson Santa Rosa papunta rito sa mismong new PNR station ng Santa Rosa City, Laguna. So ayan na po yung sa baba natin. So dito po. So actually yung drone natin ay nasa taas ng Santa Rosa Sports Complex. So ayan na po yung portion na yan. Diyan po itatayo yung pinaka-station dito sa Santa Rosa City, Laguna. Napaka-strategic na lugar ay nasa palayan. Maglalagay na lang ng footbridge pa tawid roon sa SM. Ayan po yung SM kitang-kita natin mga kabayan. At sa baba naman natin, yan na po yung mismong Santa Rosa Sports Complex. Ayan na po, paki-like, paki-share, follow, subscribe po tayo mga bayan. Tapos na po yung may iilang poste na wala pang pierhead Yan.
So ayan na po yung SM sa dulo. Kitang-kita na po natin mga kabayan. Paki-comment lang po no sa mga eksperto. Kahit pa paano po mga kabayan ay may nakita na po tayo sa ating tax na pinaghirapan. Ayun no. So ito ay ma-operational posible sa 2028 mga kabayan. Posible mauna na may partial operation yung sa may norte. Baka doon sa may Marilao, Bulacan, papuntang Maynila. Zoom natin mga kabayan. Ayan na po yung launching gantry na kulay pula. Ayan. Patawid na po dyan sa mismong dito sa pagtatayuan ng station. So kaya nahinto dyan dahil po rito sa area ito ay may tinatapos pa, no? So ang pinaka main line ito yung gitna. So double track pala rito mga kabayan. Kitang-kita natin roon sa dulo. Yung kaliwa na building, yan na po yung Santa Rosa Sports Complex yan mga kabayan. Kanina kasi ay dyan yung drone natin. Kaya hindi makita. So ngayon lang nakita yung Santa Rosa Sports Complex. May ano dyan. Malaking swimming pool, no? Olympic standard ang size. So, yung mga poste ng PNR dyan mabayan, titingnan ninyo ay maliit. Pero sa personal, ang lalaki yan. Kasi yung lipad natin nasa 100. Dito sa portion na ito mga bayan, patawid roon sa pagtatayuan ng Santa Rosa PNR Station, balance cantilever bridge ang gagawin rito. Kagaya doon sa mismong San Pedro, Laguna. Kagaya nito mga bayan na sobrang tataas ng mga poste at sobrang ang lalaki. Dahil tatawid rito sa mismong Maharlika Highway. So, ayan na po yung kulay orange na launching gantry mga bayan sa dulo. Lampas ng crane na kulay pula dyan. Yan na po yung, sa unang upload natin, may drone shot tayo doon. Pwede niyong silipin mga bayan, no? Para makita niyo yung mismong progress. Mabilis yung progress, ang bilis ng gawa mga kabayan.
Kaya sigurado ito on time ito matapos o baka advance pa mga bayan. Ang pinakamatagal lang kasi nito mga bayan yung pagbaon ng mga poste dyan, no? Yung mga rebars dyan sa pinakailalim sa pagtatayo ng poste. Pero pag sa pinaka main column na, medyo mas mapabilis dahil high-tech yung gamit. So ito naman po yung portion ng Kabuyaw. Ito po yung malapit sa pamantasan ng Kabuyaw mga bayan. So last update natin ay ito, yung sa harapan natin ay bagong latag yan, no? Kakatapos lang. So ngayon, usod na nila yung lunch and gantry para makalatag ulit. Dahil sayang panahon, napakaganda ang panahon mga kabayan. Medyo nakaraang linggo, medyo panaka-naka ang ulan dahil may may low pressure, no? May palapit na bagyo sa ating bansa. Sa awa ng Diyos ay hindi naman lumapit talaga sa bansa natin, kaya gumanda na ulit ang panahon. Sana ito ay tuloy-tuloy para mas mapabilis yung trabaho sa mga infrastructure sa ating bansa. Lalo na po yung South Luzon Expressway, SLEX TR4, sa portion ng Santo Tomas Interchange, Package A. Dahil balita natin, may nagsabi ay di umano ay ngayong taong bago magpasko, ngayong taon ay may partial operation. Yang Santo Tomas, Macban Interchange, San Pablo Interchange at Yaong. Sana nga po makahabol So back to the topic na po tayo mga bayan. Posibleng itong portion na ito ay pagdating diyan sa dulo mga bayan, bago magpamantasan ay mahinto ito dahil tapos na. Yung pamantasan na ang Kabuyaw papunta roon sa Barangay Niyog ay matagal nang tapos roon. So dito na po tayo mga bayan sa mismong Banlik Depot ng PNR dito sa South, na kung saan ang station doon sa dulo mga bayan. Sa portion na ito, dyan sa portion na yun mga bayan, itatayo yung new station dito sa Banlik mga bayan. Yung mismong Mamatid station parang iusod na dyan dito sa malapit sa depot. So ayan po, ang sukat nito mga bayan ay nasa 24.5 hectares at may 16.9 billion pesos itong total cost. Yung kabuuan siguro itong project ng is-07 package. So ayan na po mga bayan. Dito po yung gagawing maintenance facility ng mga bagon at repair center, no? Dito sa area ng South. Ayan na po. Ito na po yung pinaka building facility, no? Ang baba pa na paspasan na rin po yung pagbuhos nila dyan. Dahil sigurado pag tag-ulan ay mapuno yan ng tubig mga kabayan. Pero ang importante dyan ay nabaon na po at matigas na po yung pinakabuhos dyan sa baba. Dahil dito sa portion na to, pag malakas talagang ulan ay talagang malalim-lalim ang tubig, no? Dahil palayan po ito mga bayan. Ayan, no? Napakahaba nito, grabe. Tsaka yung doon sa portion ng container van mga bayan terminal dito sa Calamba ay matagal nang tapos. Naka-ready na po sa pag-install ng segmental box girder. Ayan na po yung pangalawang building mga bayan. So sa iba dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa atin, paki-subscribe na lang po mga bayan, nang sa ganun ay ma-notify kayo pag nag-update tayo rito sa PNR NECR South, lalo higit sa portion nitong Banlik Depot, no?
Kaabang-abang ito mga kabayan dahil ito po talaga ang isa sa solusyon upang maibsan ang lumalalang traffic mga kabayan sa bansa natin. Dapat dati pa ito ginawa, no? Ito lang na-push lang po ito noong administrasyong Duterte. Sa dating mga presidente ay hindi nila nagawa. Si Duterte lang ang simula nitong PNR dahil naniwala po si dating Pangulong Duterte na ito yung solusyon upang maibsan yung bumper to bumper. Ako mga bayan, ranas na ranas ko dahil tayo ay nagtrabaho sa Maynila, araw-araw tayong lumuwas. Lalo na pag tag-ulan, ay para tayong sardinas, basa pa yung pantalon natin, sapatos, basang-basa sa tubig, sa baha sa Manila. Talagang pag dyan sa bus ay siksikan, parang sardinas na tayo. Kaya napaka laking alwan once na ito ay matapos na, in Jesus name. So ngayon ay magandang panahon, kaya mabilis yung progress. Kaya yan po yung mga kaubayan natin nagtrabaho dyan, ay shout out po, ay napakainit eh. Ay maraming salamat po sa sipag at tiyaga. Yan na po yung Laguna DBA sa harapan natin. Yung project sa administrasyon ngayon na Laguna Lakeshore Project, asa na? Tinangay na ba ng baha? Yung project na yon, inutang pa yung pondo dyan sa Laguna Lakeshore Project para masimulan. Mag 2027 na, wala pa tayong nakitang project mga bayan. Sana naman yung mga inutang na pera na yon ay malaan talaga sa project dyan sa Laguna Lakeshore Project, no? Paikot po yan, papuntang Santa Cruz, Laguna, papuntang Rizal, pabalik sa Taytay, Binangunan, no? Papunta roon sa Bikutan, C6. Kung malagyan po yan ng kalsada dyan mga bayan, palibot dyan sa Laguna de Bay, napaka sigurado dunumugin yan sa mga local tourist at foreign tourist. Sana ay magamit po yung pera sa tama. Hindi po magamit sa ano-anong kalokohan, no? Sana ay mahipo sila ni Lord na honest sa sambayan ng Pilipino at hindi sariling interest lamang ang uunahin. So, dapat sa ating bansa kasi mga bayan, mas paramihin yung expressway. Kasunod na yung expressway. Ang itong railway talaga, dapat itong Calamba, dahil industrial complex ito, Calamba to Santo Tomas, hanggang Batangas City na po yan. Dapat talaga na yan ng PNR o di kaya LRT. Dapat mamuhunan na yung ang namuhunan kasi sa railway mga bayan, si Ramon Ang lang, yung MRT 7 kay si Ramon Ang yan. Yung South Luzon Expressway kay si Ramon Ang yan. Lalo na yung extension from Santo Tomas, Batangas hanggang Barangay Mayaw, Lucena. Mayroon pang SLEX TR5 from Lucena to Sorsogon di umano. Sabi ay ngayong taon mag-start ang construction doon. Sana nga po, no? Dahil para mapabilis naman yung biyahe ng ating mahal na kababayan dyan sa Sorsogon, sa Legazpi, no? Dahil ang Legazpi, mayroon ng dyan mga bayan, International Airport, napakaganda. Yung bibiyahe rin po papuntang Matnog, papuntang Samar, Visayas, Mindanao, ay mapabilis na. Once na matapos na po yung expressway, kahit sa Lucena muna hanggang dito sa may Calamba, napakalaking alwan na po yan. Napakalaking tipid sa oras. Dahil ang traffic talaga mga bayan, itong Santo Tomas hanggang doon sa mismong Lucena. From Lucena, papuntang na yan, hindi na gaanong traffic. Matraffic lang po rito sa bandang San Pablo, dahil andyan yung mga malalaking pabrika, Alaminos, lalo na po dito sa may Santo Tomas.
Talagang industrial complex yan sa Santo Tomas, Batangas mga kabayan. Nakita nyo naman yung ating mga update dyan. Mga upload natin dyan sa STEX TR4. Baka pwede masilip ninyo mga kabayan, no? At wag po tayo mag-skip sa ads. Napakalaking tulong na po yun ni Porca Studio. Ang ganda tingnan mga bayan, no? Dating palayan po ito, pero ngayon wala na. Ay doon sa bandang dulo, may mga palayan pa dyan. So dito naman ay sigurado naman yan ay bayad na. Bayad ng ating gobyerno. At shout out din po, no, sa ating butihing DPWH Secretary, Benz Dizon, ang Alamino San Pablo Bypass Road sa may Barangay San Miguel area mga sir. Baka naman ma-actionan mo naman yung right of way issue doon na hindi pa nabayaran siguro or ano pong problema, no? Sana ma-actionan. Yan lang po mga bayan ang ating update rito sa PNR. Hindi man ako sikat pero nagbabalita ng tapat. God bless sa lahat.